Kaibigan, meron tayong bagong sintomas na kailangan bantayan kasi nga nakita na ng public yung nangyari kay Bubay na nag-interview sila with Boy Abunda, biglang naiba siya, hindi natulala, hindi nakasalita, hindi makausap. Actually, maraming ganyang instance, lalo na sa mga, kung meron kayong mga classmates, sa mga kaibigan nyo, or minsan lang ganito, biglang naiiba pakiramdam. Di ba minsan tayo normal, tapos biglang parang naiiba tayo. Di ba? Parang nawawala tayo sa sarili. Di ba? Ano yun? Actually, bilang doktor, bilang internist at cardiologist, ako, ang iisipin ko agad, pag nakita ko siya, or kahit itong video ko, hindi lang para kay Bubay, meron ako nagawang video para sa kanya, merong 5 possibilities na talagang binabantayan ko bilang internist. Unang-una, pwede siyang stroke. Kasi dapat iisipin natin yung pinakamalala muna. Pwedeng stroke yon, mini stroke or papunta na sa stroke. Kasi nawawala baka may nagbabara Number 2, pwedeng heart attack or nagloloko yung puso. Bumibilis ang tibok. Pag sobrang bilis ang tibok, nagkukulang ng blood supply, parang mawawala ka rin sa sarili. Pangatlo, yung nangyari kay Bubay, it's a seizure, convulsion na. Ibang klaseng convulsion, absent seizure, yung natutulala, explain ko. Pang-apat, pwedeng hypoglycemia, bumagsak yung blood sugar. Diba? At number 5, common to, panic attack. Diba? Sa mga may nervous, diba? Minsan, pag tinanong ka, hindi ka makasagot parang feeling mo nasa ibang world ka. So, tingnan natin itong 5. Na para kung merong ganito, alam natin ano yung mga iingatan. Una, meron tinatawag na levels of consciousness. Diba? Nagtataka tayo nung kinakausap siya ni Boy Abunda, hindi siya makasagot. Ang pinakamataas is ito, full consciousness. Nakakausap, awake, pwede mo kausapin, nakikinig kayo ngayon, sumasagot, yun ang okay. Ang pinakamalalim sa lahat at serious, comatose. Comatose, kahit anong galaw mo, hindi na siya talaga, wala ng response. Pero pababa ng pababa yan. Pag bumaba sa full consciousness, ang next is confusion. Ganon nangyari doon kay Bubay. Bumababa confusion. Next, lethargy. Parang wala nang, kahit kinakausap mo, parang gano'n lang, gagano na lang. Lethargy. O yung parang lasing to Obtundation, ito mas malalim pa. Talagang kailangan gigisingin mo para gumalaw. Ang stupor, ito parang comatose na stupor. Pag nasa hospital na yan, pag pinipisil namin, gaganon na lang sila. Comatose, kahit anong tusok mo, hindi na magre-respond. Yan yung level. Kaya dapat tinitingnan din namin. Paano malalaman ang pasyente kung anong level of consciousness? Titingnan natin, awake ba? Sumasagot ba sa'yo? O kamusta ka? Sumasagot ba? Pag hindi sumasagot, response to painful stimuli. Pag pinisil mo ba, sasagot? Nakakaramdam ba siya? Gising ba siya? Or talagang unresponsive na? So, ganyan ang pag-test ng mga doktor. So, ito yung 5 possibilities. Basta makakita kayo na ganitong case na tulala, parang naiba pakiramdam. First, baka mild stroke, full stroke, or mini stroke. Ang nangyayari, minsan may nagbabara sa ugat sa utak, sa leeg, sa utak. Pag nagbabara yan, mawawala ng blood supply, may iba pakiramdam. Parang iikot, hihina, talagang iba ang feeling nila. Okay? Ang mini stroke po, muntik magbara, pero after 15 minutes to 1 hour, mawawala yung bara. Luluwag ulit. Ito, muntik magbara, pero luluwag ulit. Kaya after 15 minutes to 1 hour, babalik ulit siya sa normal. Pero may time na mabubulol, manghihina ang katawan. Yan, tawag dyan po, transient ischemic attack or mini stroke. Muntik tumuloy na stroke pero hindi tumuloy. Okay? Ang good news dito, hindi ka na stroke, na lusaw, kusa. Ang bad news, pag nangyari ito, malaking chance uulit-ulit. Kaya dapat may gamot. Okay? Ano sintomas ng stroke? Nahihilo, nabubulol, parang hindi makausap, hindi masabi ang gusto. Kaya noong unang tingin ko, possible din to, mini stroke, titingnan natin.
Kaya check nga blood pressure tsaka heart rate. O yan ang koso, may nagbabara o. Ito, ang ganda ng picture o. Yan, nagbabara o. Pag nagbara, depende sa nagbara, nagkakaroon sintomas. Prevention ng stroke muna tayo. Huwag manigarilyo, iwas sa mga matataba, healthy foods, limit smoking, ito limit alcohol. Ano gamutan? Aspirin. Punta kayo sa neurologist. Siya magbibigay. Pero usually aspirin lang to after meals. Aspilet 80 milligrams. Second possibility, yung parang mahihibang na nawawala sa sarili. Ito po, fast heart beating, supraventricular tachycardia. Normally, ang tibok na, bilang cardiologist, alam ko to, normally, tibok na puso, mga 70, 80 to 90 beats per minute. Labdab, labdab, labdab. Pag ganito, nagloko yung puso, imbis na labdab, 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 mabilis siya. Ayan o, imbis na normal, ang bilis. Alam nyo gaano kabilis? Imbis na 80 beats per minute, aabot ng 200. 200 na, talagang parang sa bilis ng pagtibok ng puso, hindi na nagpapump yun. Parang nanginginig na lang yung puso, wala ng dugo umaakyat sa utak, pwedeng ma-confuse sila. Pwedeng ma-confuse. Yan, no? Confusion, tingnan mo yung sintomas niya. Nervyos, fluttering, parang, pero ito, makakausap mo siya. Pero parang, pag nakulan ng blood supply, syempre, hindi na rin makakausap. Pwedeng bumagsak. Yan. Anong cause ng mabilis na heartbeat? Itong abnormal heart beating? Pwedeng heart attack, heart failure, sobrang kape. Trigger nito, sobrang kape. Pero kung wala ka naman ganitong sakit, okay ka naman magkape. Pero minsan natitrigger sobrang caffeine, alak, ito, cocaine, shabu, thyroid problem, at minsan yung mga gamot sa hika, gamot sa sipon, meron nakaka-palpitate dyan eh. So, yun ang usually cause. Gamutan, merong medical na gamutan dito. May tableta, mga metoprolol at iba pa. Pero meron ding minor operation kung may sira sa puso. Yan. So, alam niyo na, number 1, possibility. Tinitingnan ko stroke ba? Number 2, heart problem ba? Number 3, ito yung nangyari kay Bubay. Seizure pala siya. Pero absent seizure. Hindi ito yung seizure na tonic-clonic na nanginginig na gano'n. Hindi po. Seizure na natutulala lang. Na parang nagahang, hindi kanya makakausap, nawawala siya sandali, no? Yan, common yan. Yan, no? Natutulala. Hindi makausap. Pero habang natutulala, nag-aano naman siya, meron silang mga movements eh. Minsan meron pa pikit-pikit, meron lip smacking, pag ganun-ganun sila, o pag ganun-ganun, pero hindi mo na sila makakausap. Common din to sa bata. Maraming bata may absent seizure na natutulala, hindi nakakasagot sa school, kaya yung mga teacher o mga magulang, pag nakita nyo anak nyo, parang biglang nawawala. Pero ito, panandalian lang 5 seconds to 30 seconds. Usually, hanggang 1 minute. 5 seconds to 1 minute, ganun. Yung nangyari nga kay Bubay, parang mga 15 seconds eh. Yung mild stroke, mas matagal, 1 hour yun eh, bago bumalik. Minsan madalas ito mangyari. So, punta tayo sa neurologist para sa utak. Ano trigger dito? Kulang sa tulog, sobrang stress, baka uminom ng alak, minsan mga flashing lights, o kung merong history, tapos aalamin bakit nagkakaroon ng absent seizure. Dahil ba may dating stroke? Dahil ba may brain tumor? Dahil ba mababa yung sugar sa dugo? Hahanapin pa. Okay? Sa bata, hinahanap pa. May gamutan yan. May gamot para dyan sa absent seizure. Neurologist. Pero ngayon kasi, gusto lang natin ma-diagnose. Ayan, ang pangatlong possibility. Number 4 possibility, ito medyo madali lang eh. Hypoglycemia. Yung nalipasan, lalo na kung diabetic ka, hindi ka kumain, parang matutumba ka, manginginig ka, papawisan ka, parang hindi na rin makakausap yan eh. Medyo confused yan eh, di ba? Lalo na mga diabetic, baka nasobrahan ng gamot, baka hindi ka kumain, o kahit hindi ka diabetic, nalipasan na pagkain, mag-hypogly ka, nasobrahan ng exercise, napadami insulin, hindi ka kumakain ng kanin, kulang sa carbohydrates, bumagsak.
So, pwedeng bumaba blood sugar ng diabetic o hindi diabetic. I'm sure nakaramdam kayo nito. Parang panic attack siya. It feels like panic attack pero gutom lang pala. O, gutom lang pala. Kaka-diet. Okay? Yan ang hypoglycemia. Shaking, trembling, fast heart rate, confusion. Ayan, no? Cannot concentrate. Bumababa level of consciousness niya. Dizziness. And finally, ito pinaka-common, mga classmates natin, may anxiety, may depression, panic attack, di ba? Panic attack, ganyan din yan, ha? Biglang mag-iiba pakiramdam mo. Di ba? Biglang kakabahan ka. Parang wala ka sa earth. Ganun na feel mo dyan. Ayan, no? Bigla, oh. Hindi mo rin makakausap yan. Oo. Pero siya, conscious siya. Alam niya, pero takot siya. Dizzy. Parang sinasakal, nanginginig, nahihilo, nasusuka, sumasakit dibdib, fear of dying. Sasabihin niya, mamatay na ako, mamatay na ako. Panic attack lang pala yun. Ano, confusion. So, siyempre, hinga malalim, iparelax, di ba? Baka meron siyang gamot para sa stress. Yun lang po. Okay? So, itong video natin, para lang sa mga ibang cases, pag may makikita kayo, oras na may makita kayong natutulala, nabablank stare, o biglang ibang pakiramdam, ako bilang cardiologist, itong 5 agad ang tinitingnan ko. Stroke ba siya? Heart problem ba siya? Convulsion ba siya? Absent seizure? Hypoglycemia ba siya? Bagsak? Or baka simpleng panic attack lang. Sana nakatulong tong video sa ating kababayan. God bless po.